Bago po ang lahat, hayaan niyong batiin ko muna kayong lahat ng Happy New Year. Sana po ay naging masagana ang inyong 2025 at lalong maging mas masagana ang inyong 2026. At special mention po doon sa aking mga followers dito sa aking EJ Moore's channel na nandiyan sa iba't ibang panig ng daigdig, sa Amerika, sa France, sa Italy, sa Australia, sa Singapore, sa Dubai, sa iba't ibang panig ng Asia at higit sa lahat yung mga kapwa nating Pilipino na nandito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa aking mga episodes dito noong nakaraang 2025 at inaasahan ko na kayo rin po ay susubaybay dito sa aking mga gagawing episodes sa 2026. Hindi ko na po muna mababanggit ang inyong mga pangalan at napakarami po ninyo, pero doon po sa aking ginagawang preparation ngayon, mas mapapadalas na po ang aking paggawa ng mga live episodes at makakapag-interact na po ako sa inyo. Inaasahan ko po na nandiyan pa rin kayo during my live episodes at inaasahan ko rin po na ipagpapatuloy nyo ang ginagawa ninyong pag-like, pag-comment at iba't iba pang interactions na gagawin natin doon sa aking mga gagawing live shows. At parating na po yan. May mga konti lang akong ginagawang technical preparations. Maraming salamat po uli doon sa pagsama nyo sa akin dito sa nakaraang 2025. At tuloy-tuloy na po tayo, discuss naman natin saglit itong mga may init na issues ngayon na hindi ko basta-basta maiiwanan. Fellow citizens, Congressman Romeo Acop has passed away. There's no more hope for the Congress of the Philippines. Politicians steal from the people without consequences, enriching themselves at the expense of our poor citizens. Luckily, we have the Lord on our side. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. That's what he has done to Congressman Romeo Acop. He has taken his life and passed judgment upon him, ensuring that he may not continue his corruption any longer. Let this be a lesson to all of the other congressmen. You may steal from the people. You may become powerful here on earth, but you were born with nothing, and you shall die with nothing. Congressman Acop has left a legacy of greed and corruption, hated by the people he swore to serve, the Filipino people who rejoiced upon hearing the news of his demise. This is also how every corrupt congressman will be remembered, as a stain of filth on our beloved country's flag. Happy New Year, and may God have mercy on your souls. Siyempre, yung mga issues na nanggaling noong 2025 ay nandito pa rin. Hindi siya nawawala sa ating midst. Marami pa rin mga dapat pag-usapan na mga maiinit na issues. At ang isa nga po rito yung tungkol dito kay Congressman Kiko Barsaga. Alam nyo, kailangan ng Pilipinas ng mga fresh blood. Breath of fresh air, sabi nga nila. Young bloods, may mga bagong idea. At alam naman natin na isa sa mga problema natin dito sa Pilipinas yung mga traditional politician na all through the years, sila ang naghahari at sila ang nasusunod dahil sila ang nauna, sila yung may tinatawag na seniority at nasusunod sila sa mga manipulation na gusto man nilang gawin dito sa ating local politics. Kaya nga sinasabi natin, welcome yung mga young blood, no? At yung mga batang politicians na may magagandang idea at may kakayahan din naman. Ang problema lang natin dito kay Kiko Barsaga, hindi naman natin nilalahat. Ito ay, kung di ako nagkakamali, ay kabilang doon sa Generation Z or Gen Z. Ang Gen Z at ang millennials, nagbigay po ito ng kakaibang refleksyon nung nakaraang eleksyon sa atin. Iba po yung naging resulta, hindi masyadong inaasahan yung naging resulta ng eleksyon dahil din sa ang hinala ng karamihan dahil ito sa boto ng millennials at boto ng Gen Zs.
So, ibig sabihin, malaki ang respeto natin sa kabataan. Ang problema lang, may mga narinig na rin akong komento tungkol dito sa mga Gen Zs. Hindi ko po nilalahat. Hindi po lahat ng Gen Zs ay ganito. Ang isang good example ng hindi tama na direksyon ng isang Gen Z ay itong katulad nitong si Kiko Barsaga. Sobra-sobra ang bilib sa sarili, sobra-sobra ang kanyang pagiging presko, yung pagiging arrogante. Hindi po maganda ang pinapakita ng batang ito, bagamat sabi ko nga kailangan sana natin ng mga batang politicians na may ibubuga. Ang problema rito kay Kiko Barsaga, may kabastusan. Alam naman natin na itong si Congressman Acop ay kamamatay lang. At hindi po maganda ang mga pinagsasasabi ng batang ito tungkol dito kay Congressman Acop. Na sinasabi niya na ito daw ay isang corrupt na opisyal ng gobyerno at kung ano-ano pang mga kapintasan. At yun nga, meron siyang mga binanggit sa media tungkol dito sa comment niya kay Congressman Acop. Hindi po maganda, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating dito sa Pilipinas, hindi po tayo sanay. Hindi po tayo sanay na nakakarinig na ang isang patay ay binabastos. My fellow citizens, Congressman Romeo Acop has passed away. There's no more hope for the Congress of the Philippines. Politicians steal from the people without consequences, enriching themselves at the expense of our poor citizens. Luckily, we have the Lord on our side. Yung hindi niya na kayang depensahan ng sarili niya. Nasa kabilang buhay na, and yet, may isang tao na inuupakan at kung ano-ano mga kabastusan na pinagsasabi. Hindi na po pwedeng dumepensa ang tao dahil namayapa na nga. At at dito sa atin sa Pilipinas, hindi talaga natin ugali yan eh. Hindi ugali ng Pilipino yung lapastanganin ng isang patay na nakikita natin dito kay Kiko Barsaga. Kaya nga sabi ko, sayang ang isang katulad ni Kiko Barsaga na nakailangan sana ng Pilipinas, dito sa ating local politics, ang isang katulad ni Kiko Barsaga na may talino at merong kakayahan at nanggaling sa isang political family na may experience siya. Nakikita niya naman kung paano naging politician yung ama niya at politician din yung nanay niya. Yun nga lang, sinasabi nga natin, gaya ng mga naririnig ko sa iba, na meron daw talagang kakaibang ugali itong mga Gen Z. Pero hindi naman lahat. Kaya nga po ako'y nananawagan sa ating mga parents, sa ating mga nakakatanda, mga elders. Marami po tayo magagaling na mga kabataan na dito nga, they belong to the Generation Z at Millennials. Dito po sa Gen Z na sinasabi nila na meron nga daw kakaibang mga pinapakitang pag-uugali, dito po natin kailangan ang matinding guidance. Guidance ng mga nakakatanda. Okay po, meron tayong, nakikita natin sa kanila yung self-confidence, nakikita natin sa kanila yung pagiging masigasig, yung pagiging matalino, pero kailangan po nila ng guidance. Tayong mga Pilipino, at alam natin na napakalaki ng population ng Generation Z na to. Dito po natin dapat pag-aksayahan ng panahon. Ito po ay dapat natin bigyan ng pansin ang mga kabataan na to na kulang sa guidance. Itong pinakikita ni Kiko Barsaga, definitely, kulang na kulang po sa guidance ito. Kulang na kulang po sa pakikinig sa nakakatanda sa kanya. Dito kailangan ng mga elders, nakakatanda, na pumasok sa buhay nitong mga Gen Z na to at bigyan sila ng tamang direksyon. Magaling sana kung ang mga batang ito nagagamit ng tama ang kanilang talino, ang kanilang self-confidence. Pero kung hindi po tama at hindi nabibigyan ng tamang direksyon, ganito po ang resulta. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. That's what he has done to Congressman Romeo Acop. He has taken his life and passed judgment upon him, ensuring that he may not continue his corruption any longer. Let this be a lesson to all of the other congressmen. We may steal from the people. We may become powerful here on earth,
but you were born with nothing and you shall die with nothing. Congressman Acop has left a legacy of greed and corruption, hated by the people he swore to serve, the Filipino people who rejoiced upon hearing the news of his demise. This is also how every corrupt congressman will be remembered, as a stain of filth on our beloved country's flag. Happy New Year, and may God have mercy on your souls. Sayang nga, dahil sinasabi ko, itong mga ganitong klaseng kabataan, dapat nagpapatuloy yung ating magandang ugali ng mga Pilipino. Sila dapat ang nagdadala niyan. Kasi, kung naghahanap tayo ng magagaling na politicians, magagaling na leaders dito sa ating bansa, qualified sana mga kabataan ganito. Pero, kung sa umpisa pa lang, nakikitaan na natin na pagiging presko, pagiging bastos, hindi mo rin pwedeng sabihin na itong batang ito ay hindi magiging corrupt later on. Kung ang pinakikita niyang ugali ay hindi maganda, ngayon pa lang. So, yung pinakikita niyang hindi magandang ugali, magdi-develop din yan later on sa isa pang hindi magandang gawain. Kaya hindi rin malayo ng mga katulad nitong si Kiko Barsaga na nagmamayabang, nagmamalaki ngayon na pinakikita niya yung kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang pinakikita niyang ugali na kasalukuyan ay hindi malayong magbitbit din sa kanya sa maling direksyon. Kung hindi siya mai-direct ng tama nung nakakatanda sa kanya. Kaya yun po ang ating komento. Maikling komento tungkol dito kay Kiko Barsaga na sana nga, may konting galing, may konting talino ang bata, pero kung hindi tama ang direksyon, ngayon pa lang nagpapakita na ng hindi magandang ugali, hindi po malayong bandang huli, problema rin ito ng bayan. Dahil kung hindi ito maitatama, yung ugali niyang pinakikita ay pwede ring maging isang corrupt na opisyal pagdating ng panahon kung hindi natin matuturuan ng tama ang batang ito. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Welcome po yung inyong mga comments at pilitin natin masagot. At tulungan niyo po akong i-share itong ating vlog. Kung sa ganon ay matulungang lumaki ang ating community. Siya, buti naman daw at kinasuhan na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga para madala. Yan nga yung komento ni National Unity Party President at House Deputy Speaker Ronnie Puno sa inihaing reklamo laban sa kapwa niya mambabatas. And Detection Group o CIDG na naghain sila ng reklamong inciting to sedition at rebellion laban kay Barzaga. Complaint laban sa kongresista, may history na raw ng violence o karahasan itong si Barzaga. Ang pagkaalam namin, may history talaga na ganyan. No? May 3 eskwelahan, for example, na mukhang napaalis siya. And ang rason sa bawat isa is medyo violence. May tinutukan ng baril, may tinutukan ng kutsilyo. Mabuti na rin dinimanda siya ng CIDG kasi baka akala niya nakakatawa yun. Di ba? Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo ngayon.